Bakit itinuturing ng ilang Pilipino na bayani si Sara Duterte? Sa larangan ng politika sa Pilipinas, iilan lamang ang kasing kontrobersyal at kasing tanyag ni Sara Duterte. Para sa kanyang mga taga-suporta, siya ay isang matatag, matapang at mapagmalasakit na leader, isang figura ng proteksyon at lakas. Para naman sa iba, siya ay bahagi lamang ng isang malawak na dinastiyang pampulitika. Ngunit sa kabila ng magkakaibang pananaw, hindi may kakaila na maraming Pilipino ang tumitingin sa kanya bilang isang bayani. Bakit nga ba? Malaking bahagi ng imahe ni Sara Duterte ay ang kanyang pagiging diretso, matapang at walang takot magsalita. Sa bansang madalas nagrereklamo sa mabagal at magulong pamamalakad ng pamahalaan, maraming Pilipino ang humahanga sa leader na may malinaw na paninindigan. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang kanyang tapang ay tanda ng pagiging handa niyang protektahan ang mga mamamayan, isang katangiang madalas iniuugnay sa pagiging bayani. Bago maging vice-presidente, nagsilbi si Sara Duterte bilang alkalde ng Davao City. Dito nabuo ang reputasyon niyang mahusay sa pagpapatupad ng mga programa sa kalinisan, kaayusan, edukasyon at serbisyong panlipunan. Sa mata ng mga taga-suporta, ang kanyang mga proyekto at advokasya, lalo na yaong nakatuon sa kabataan at paglabas sa siklo ng kahirapan, ay patunay ng kanyang tunay na malasakit sa mga ordinaryong Pilipino. Madaling mapansin na hindi natatakot si Sara Duterte na batikusin ang mga ahensya ng gobyerno kapag nakikita niyang may inefficiency o pagkukulang. Sa isang bansang matagal ng hirap sa korupsyon at mabagal na serbisyo, ang ganitong mga pahayag ay nakikita bilang pagtatanggol sa karapatan ng mamamayan. Para sa kanyang mga panig, ang kanyang katapatan at pagiging prangka ay marka ng isang bayani, isang taong handang manindigan kahit kanino pa. Isa sa madalas niyang bigyang diin, ang bawat Pilipino ay may kakayahang maging bayani. Sa kanyang mga talumpati, pinupuri niya ang mga guro, frontliners, OFWs, sundalo, at maging mga magulang na araw-araw nagsasakripisyo. Sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa kanilang kwento, mas lumalapit ang kanyang imahe sa puso ng mga tao. Para sa marami, ang leader na kumikilala sa kabayanihan ng ordinaryong mamamayan ay isa ring bayani sa sarili nitong paraan. Para sa ilang Pilipino, lalo na sa mga OFW at mga naniniwala sa mga pulisiya ng Duterte administration, si Sara ay simbolo ng political stability. Sa isang bansa kung saan bawat administrasyon ay may malaking pagbabago, ang pagkakaroon ng leader na nagbibigay ng pagkakakilanlan at direksyon ay nakikita bilang isang malaking kaginhawaan. Sa kanilang pananaw, ang kanyang pamumuno ay nag-aalok ng pagpapatuloy, seguridad at kaayusan. Ang kabilang panig, bakit hindi lahat sa ngayon? Siyempre, hindi lahat ay itinuturing siyang bayani. Ito ang ilan sa mga dahilan ng mga kritiko. Ang isyu ng dinastiyang pampulitika, mga tanong tungkol sa transparency at confidential funds, rhetoric na minsan ay nakikitang mapanulsol o mapanlaban, pagdududa kung siya ba ay tunay na independent leader o sumasandal sa pangalan ng kanyang ama. Ipinapakita nito na ang reputasyon niyang bayani ay hindi pinagkakaisahan ng buong bansa.